Noong unang panahon, nakatira si Sinukuan, ang hukom ng mga hayop sa isa sa mga kuweba sa bundok Arayat. Nakatira siya dati sa isang lugar malapit sa bayan. Subalit, dahil sa sobra ang tapang at lakas niya, nagsimula siyang kainggitan ng mga tao hanggang sa siya ay layuan. Dumating ang panahon na marami nang naging pagtatangka sa buhay niya. Bunga nito, isinuko niya ang lahat ng ari-arian at mga kaibigan niya sa bayan at nagpunta siya sa bundok Arayat. Dito niya inilaan ang lahat ng kanyang oras upang kaibiganin ang mga hayop. Hindi na mahirap para kay Sinukuan na makuha ang pagmamahal ng mga hayop. May kapangyarihan siyang baguhin ang anyo niya sa kung anuman ang naisin niya. At palagi niyang ginagaya ang anyo ng hayop na pumupunta sa kanya. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat ng mga hayop ang kapangyarihan, katalinuhan at pagiging makatarungan ng kanilang mabait na kaibigan, kaya siya ang ginawa nilang hukom. Isang araw sa hukuman ni Sinukuan, dumating ang isang ibon. Hiniling niya kay Sinukuan na parusahan ang palaka sapagkat napakaingay nito sa gabi kung kailan gustong-gusto na niyang matulog. Ipinatawag niya ang mapanggulong palaka at tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang masamang asal. Mapagkumbaba na sumagot ang palaka. Umiiyak lang po ako para humingi ng tulong dahil natatakot ako sa pagong na may daladalang bahay sa kanyang likod. Baka mailibing ako sa ilalim nito. Sapat na yung dahilan mo, sabi ni Sinukuan. Malaya ka na. Sumunod na ipinatawag ang pagong sa hukuman ni Sinukuan. Pagdating niya, mapagkumbaba niyang sinagot ang tanong ng hukom. Kagalang-galang na hukom, dala-dala ko ang aking bahay sapagkat natatakot ako sa alitap-tap. Naglalaro siya ng apoy at natatakot ako na baka masunog niya ang bahay ko. Hindi ba tama na protektahan ni man ang bahay niya laban sa sunog? Napakagandang katwiran. Malaya ka na, sabi ni Sinukuan. Sa parehong paraan, kinabukasan ay dinala sa hukuman ang alitap-tap. Nang tanungin siya ng hukom kung bakit siya naglalaro ng apoy, mahina niyang sinabi, sapagkat wala akong ibang paraan para protektahan ang sarili ko laban sa matalim at matulis na punyal ng lamok. Tila ito ay makatwirang sagot, kaya napalaya na rin ang alitap-tap. Sa bandang huli, nilitis ang lamok sapagkat hindi siya nakapagbigay ng magandang paliwanag sa pagdadala niya ng punyal. Hinatulan siya ni Sinukuan na mabilanggo sa loob ng 3 araw. Napilit niya na sumunod ang lamok at sa panahon ng kanyang pagkakakulong, naglaho ang busis niya. Simula noon, ang lalaking lamok ay nawala ng boses. Takot na rin siyang dalhin ang punyal niya dahil natatakot siya sa higit na mabigat na parusa.